Napakasarap nga naman talaga kung magkakapatid ay nagkakasama-sama at may pagkakaisa. Why? Why unity? At yan po ang una nating talakayin. Why Christian unity is good, pleasant, or why is it a must? Heavenly Father, we pray for a simple message that comes only from you. We have gathered to hear you and no human voice. But, Lord, we ask you, be our speaker. Use your servant as your footstool, and we pray that you may speak to our hearts from your heart, O God. Nawa mangusap po kayo at ang inyong pangungusap maging kagamutan sa aming mga kasakitan at mga kakulangan. Nawa ito'y maging kalakasan ng aming panghihina at inspirasyon namin sa buhay. Father, may you teach us, rebuke us, correct us as we ponder your word. We thank you. We ask you to be our speaker. In Jesus' mighty name. So why be united? Isang magandang tanong yan. Bakit ba? Kumisan kasi tayo po nagiging nadadala. Kasi maraming mga forces to unite people. Tapos once united pala, some one or two leaders would use the unity for political leverage or would use as a sponsor in political war games. Kaya kumisan nadadala tayo. Pero napakahalaga sa pagkaturo ng Panginoon yan. Why be united? First of all, unity was mandated by Jesus. Siya ang nag-utos, siya ang nagturo. John 10:16, I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. So yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi naman ang lahat ng mananampalataya manggagaling lang sa isang lugar, manggagaling lang sa isang lahi. Magsasama-sama, one shepherd, one flock. Siya mismo ang may kagustuhan. Why else is unity important? Because unity reflects God's character. Pag tinignan natin ang buong mga kakanyahan, katangian ng Diyos, it's all about unity. Look at nature. The unity, for instance, of the balance of nature na nasisira pagka ang mga tao are not sensitive to the environment and to natural causes and to natural procedures. Maging sa music, what is important in music is harmony. Hindi kanya-kanyang tunog, hindi kanya-kanyang ingay, may harmony. At gano'n din naman sa mga movement, even the planets, the heavenly bodies, they move in unity. Merong parang disenyo na hindi pwedeng kanya-kanya mag-uumpugan, magbabangga-banggaan. So, unity reflect God's character. Disunity and division is the work of the devil who comes to steal, kill, and destroy. Napakahalaga po niyan. Why else be united among us? Because it was prayed for by Jesus. Yun lang, it was mandated by Jesus is good enough a reason for us to be united. But there's a lot more. Another is that it was prayed for by Jesus. And if Jesus would pray for it, then it must be very important. Kung ang Panginoon, ipinanalangin yun, hindi napakahalaga. John 17:11. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. So yung pinakalaman ng panalangin ng Panginoon sa tinatawag na totoong Lord's Prayer sa John chapter 17, yung magkaisa ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga anak. Panalangin niya, napakahalaga noon. Kung ipapanalangin ng Panginoon, mahalaga. Hindi pwedeng manalangin siya ng isang bagay na hindi naman pala mahalaga. Another reason why we should be united, it was exemplified by Jesus. The Lord in His life has always exemplified unity. Unity of mind, body, soul, unity of all the elements, unity among the believers, and even the Son's unity with the Father. John 10:30, I and the Father are one. This theme of oneness is constant all throughout Scripture. That there is oneness. That there must be one goal, one heart, one body, one flock, one aspiration. Oneness, even if unity has a high price. The Lord Jesus Christ that demands unity of us, the Lord Jesus Christ that teaches unity and prays for it, knows what kind of price has to be paid for unity. Alam niya. Kahit mahalang bayad, kahit mahirap, itinuturo niya. Sa makatuwid nagbayad siya ng buhay niya as one of the shining examples of what unity is all about. Noong Panginoon ay dadakpin at siya po ay mamamatay ay nananalangin siyang halos kung pwede sana wag na, pass na lang. Pero ang ending pa rin ng prayer niya, pero yung gusto niyo pa rin ang masunod, Ama. Unity.
Kahit sariling buhay ang bayad. Luke 22:42, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Maraming unity. Marami kumisan, madali lang maging united pagka it's convenient to us. People are united as long as it's convenient, as long as it serves their personal purposes, as long as they don't have to leave their comfort zones. Pero subok mo ng pahirapin, wala na yung unity, kanya-kanya na. Ayoko na, nahihirapan na ako, hindi yan sa akin, hindi yan ang gusto ko, magkakanya-kanya. Nagkakagulo. So several reasons, there are many reasons why unity is important, and we mentioned only a few. Now, let's discuss what unity does. Ano ba ang ginagawa ng pagiging isa? I don't mean to insult your intelligence and your knowledge. I'm sure you know these things already, even before I stood here in front of you. Pero ang paalala daw ay gamot sa taong maaring makalimot. At dapat ay binabalik-balikan natin ang mga katotohanan. Ang mga katotohanan simple ay madaling makalimutan. What unity does? Unity destroys Satan's work. You want to torture the devil? Let's be united. Matatorture siya. You want to make the devil happy? Let's quarrel among ourselves. Diba? Let's call each other names. And the devils and the demons go partying. Torture the devil today. Let's be united. You know, why? Why does unity destroy Satan's work? Because unity prevents, limits, and frustrates satanic work against the church and against the Christians. Pag hindi tayo united, nagbabangay-bangayan tayo, yung lakas na dapat gamitin natin sa paglaban sa gawain ni Satanas, ginagamit natin laban sa isa't isa. So pagkatapos ng ating mga sabong-sabong, latang-lata na tayo, pagod na tayo, hindi tayo pwedeng lumaban kay Satanas. Tuwang-tuwa siya. So the devils would like Christians to quarrel because we expend all our energy against each other so that there's no more energy left to fight the devil. So, we should be wise. Pag nakakita tayo ng bagay na pero divisive yata ito, parang ang magiging uwi yata nitong usapan na to o nitong mga kilos na ito'y mag-aaway-away kami magkakapatid, magkakahiwa-hiwalay. Huwag na lang. Magsasacrifice na lang ako. Ma-maintain na lang yung unity. Hindi yung pagpipilitan ko yung gusto ko, patutunayan kong tama ako, kahit na tayong lahat dito manghina. We must be very wise. 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. I went on a safari sa Kenya some years back. And the guide in the safari educated us on the behavior of lions. Ito pala mga lions, they would look for a herd of, say, zebras or deer or gazelles or wildebeest, whatever yung mga gusto nilang kainin. Inoobserbahan nila kung sino yung mahina, kung sino yung aantok-antok, kung sino yung tutulog-tulog. Bakit? Kasi ang mga leon tamad. These lions are lazy. They don't want to have a hard work to get a meal. So they will observe which one of member of the herd is weak or runs very slow or is always sleepy. Then he will make false attacks. Konti lang. To test his theory. Kung tama yung, sabi niya, itong inaantok na to, parang ito yata ang kandidato ko. Hindi ko alam kung may kandidato sa inyo ngayon, ano? Pero yung mga inaantok, kandidato yan. Kaya, aatak siya konti. Pag nagtakbuhan, malalam niya, mabagal nga ito, babagal-bagal, patay-patay ito. O kaya may kapansanan ito. Next time, sa tunay na attack, yun na ang kukonsentratan niya. Bakit gano'n siya maghahabol ng mabilis tumakbo, meron namang mabagal? At bakit naman siya maghahanap noong alert na malayo pa siya, umiiwas na, di yun na lang tutulog-tulog na malapit na siya, hindi pa nalalaman, nandun na siya. So yun ang kanyang gagawing victim. Yun ang context ng sinasabi dito. Be self-controlled and alert. Why? Because your enemy, the devil, prowls around looking for someone to devour. So hinahanap niya, ito, mahina ito. Anong mga kahinaan natin? Mataas ang pride nito. Madali itong galitin. Magalit lang to ng konti. Siya na ang merienda ko ngayon. Ito maramdamin. Ito mahiyain.
ito mapanibughuin, ito inggitero. Sila ang aking sisilu-siluin para madali. Kaya ang sabi, be self-controlled and alert. Kailangang nagbabantay ka. Kailangan kinokontrol mo ang iyong sarili. Because the devil is always setting up traps for God's people. Para madali siyang makapanghuli. So unity destroys all of that. Kaya ang isa sa mga ibinibigay ni Satan na mga lagi na lamang na mga pagsubok sa mga churches, division. Yung disunity. Yung mag-a-appeal sa pride, sa ego, sa yabang ng tao. Patutunayan kong tama ako, hihiwalay ako, at papalakihin ko ang church ko ng mas malaki pa sa pinanggalingan ko. Ganyan. What else does unity does? Unity maximizes Christian strength. Yung lakas natin ay lalong nagiging malakas. Yung lakas natin dumadami. Yung lakas natin marami pang nagagawa. Because less draining conflicts and struggles happen. Nakakapagod ang may kalaban. Di po ba? Nakakapagod physically. Pero more than that, mas mahirap dalhin yung hirap ng loob. Kung kayo man, meron ng mga nakalaban, nakasamaan ng loob, nakakompetensya, whatever, hindi naman siguro kayo nauwi sa bakbakan, hindi kayo nauwi sa barilan. Yung dala-dala mo lang sa loob mo, yung nagsisikap ang dibdib mo, nagigilty ka rin naman na nakakagawa ka, nakakasalita ka ng hindi tama, tapos nasasaktan ka rin sa narinig mong sinasabi nila, yun ang nagpapahina sa atin eh. Yung nangyayari sa ating loob. Kaya dapat, sabi nga, be self-controlled and alert. Don't allow these things to drain you of precious energy that should be used to storm the gates of hell. So, when there is peace, when there is unity, our energy is diverted to very fruitful endeavors. Kaya, nakabubuti sa lahat. What else does unity does? Unity covers all areas of service. Pag may unity, everybody functions correctly, everybody in his or her right place, then there is no duplication. There's no duplication. And there is variety. Sa mga ibang churches, at ito namang churches sabihin ko sa inyo, mga churches halimbawa sa Japan, dahil ang day by day may mga outreaches sa Japan, nagko-compete ang mga Filipino churches to the point na they are doing the same thing that the other church is doing and they're trying to outdo each other on the same area and all of them neglect all other areas of ministry. Pagka merong unity, ikaw ay nasa tama mong lugar, walang duplication. Nasa service ang buong community. Ano yung ginawa dito nga example? At alam nyo na to. Ulitin na lang natin ang mabilisan. 1 Corinthians 12:14. Ididescribe ang mga mananampalataya na parang isang katawan ng taong nilikha ng Diyos. Now the body is not made up of one part, but of many. At tumalon tayo sa verses 18 to 20. But in fact, God has arranged the parts in this body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. And then verse 25, so there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. And verse 27, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. So pag kinuha natin yung gist niyan, inihalin tulad yung buong katawan ni Kristo, hindi lang isang local church, but the aggregation of many local churches in one country and the aggregation of national churches in the whole world as part of just one body. At dahil doon, merong iba-ibang spesyalidad. Siyempre yung kamay, pangkamay ang trabaho, yung mata, pangmata ang trabaho, hindi magkakamuka. Hindi dapat magkakamuka, kaya dapat hindi magkakamuka ang ginagawa. Kaya may mga churches halimbawa na very strong ang kanilang evangelism, yun ang calling nila. Merong naman churches ang galing ng music ministry. Merong churches ang galing ng kanilang mga charitable work and mga practical work, mga pagtulong sa mahihirap. May churches man magaling mag-train ng mga teachers. Merong mga churches nag-this and that. Hindi ibig sabihin one church is better than the other, na nagpapaligsahan, mas magaling ang choir namin kaysa sa inyo. Yung ganon. Kasi dapat talaga iba-iba na espesyalidad para yung buong komunidad na paglilingkuran. Dahil iba-iba ang uri ng tao na paglilingkuran. Halimbawa, merong mga Joy to the World Christian, yung talagang halos tumalon-talon pag nag-worship, mag-iba-iba ang mga building pagka sila ang nag-worship. Mabuti, dahil may mga taong ganun ang gusto worship eh. Meron mga silent night Christian.
Kasi yung mga tao naman talagang parang gusto ng tugtog, punebre, para silang batong nakikinig lang, doon sila nabe-bless. Iba-ibang tao eh. So iba-iba yung gift, iba-ibang klase. Hindi ibig sabihin yung masaya ang praise and worship namin, yung mga tambol, walang kwento yung inyo, piano lang, childish naman yung ganyang usapan. Childish din sabihin ng mga piano lang kami, organ, ay demonic naman kayo, may mga tambol kayo. Childish din yun. Maraming tugtog sa mundo. Maraming tenga, maraming musika. Iniba-iba ni Lord ang gifting ng mga individuals in one local church, right? So that in one local church, there will be a complete set of giftings and all the needs of the church will be met. Now, in one town, the various local churches there also have different giftings. Not that they should compete with each other, but so that they would complement each other, that the work of the Lord will be complete in that town. So may mga tao dyan, ayaw nila nung mga masasayang worship. Dito sila sa conservative. Meron naman gusto, ayaw yung conservative. Doon sila sa masayang ganon. Meron naman mga churches, gusto nila yung maraming music. Yung mga talagang lupay-pay ka na sa pagod. Wala pang upuan, no? Walang ayawan hanggang hindi payat. Meron naman, ayaw nila nung gusto na isang tugtog lang at worship, yung sermon na. Iba-iba tao. Kaya iba-iba yung gifting ng church. Hindi yun ibig sabihin, mas magaling ka, hindi ito magaling. Hindi ganon yun. At pag pinagsama-sama pa natin yung buong world, if the gifting is distributed evenly and completely in one local church, and then it replicates in the town level, in the provincial level, it also replicates in the national level, to the point that when you put all the nations together, the various national churches also have different giftings. So that the whole needs of the planet may be met. So kayong mga Koreano, mahilig magdasal ng 12 oras, hayaan nyo sila. Koreano sila eh. Gusto nila yon, hiyang sa kanila yon, ganun ang calling nila. Tayong mga Pilipino, huwag mag-Koreanuhan dahil may iba naman tayong calling. Calling naman natin, mag-praise and worship, magtugtugan, mag-worship kay Lord. Ang calling ng ibang bansa, mag-organisa ng mga school, mga seminars. For instance, the church in the United States is very gifted in this, di ba? In scholarship, mga research, putting up institutions, seminar, class, like that. In South America, right now, there's a very strong spiritual revival that goes for the redemption of the land. That is the move of the Spirit there. But to copy what's happening in South America here, to copy what's happening in North America here, is to deny that we exist as a national church with a distinct calling from the Holy Spirit. Kani-kanyang tawag, kani-kanyang papel, kani-kanyang gawain. Bagamat nagtutulong-tulungan tayo. Sometimes several countries, pare-parehong tinawag to do the same thing. Pero hindi ibig sabihin, buong mundo yun ang gagawin sabay-sabay. Because when you do that, other needs would be neglected. Kaya ang mga Kristiyano, dapat maging totoo sa sarili. Kung ano ka talaga, kung ano yung likas sa'yo, hindi ka naman ni Lord i-create na ganyan tapos bigla niyang i-deny lahat yon para pilitin kang maging iba sa paglilingkod mo. Dapat palabasin natin kung ano yung hiyang, ano yung likas. Every national church has a call from God. Alangan namang wala. Kaya lang, kuminsan itong church sa Pilipinas, para bang nawawala sa sarili. Nabalitaan niyo ba yung babaeng nawawala sa sarili? Meron ding church na nawawala sa sarili. Lahat ng dumapong seminar, yun ngayon ang doktrina niya ng 3 linggo. May dadapo na namang ibang seminar, yun na naman ang doktrina niya. Palit ng palit, litong-lito na ang taong bayan. Ano ba talagang gagawin natin sa church natin? Yung pastor tuloy, pagka pupunta sa seminar sa Maynila, lalong-lalo abroad, ninenervyos na ang flock. Ano na naman kaya awing bagong doktrina ni pastor? Cambio na naman tayo. Nagpunta sa Kabuyaw, pagbalik, ako, iba na naman ang gagawin natin ito. Well, mabuting nag-iisip-isip and we should be willing to change and to calibrate changes. But, hindi tayo dapat nadadala ng every wind of doctrine and teaching. Tapos kung anong nangyayari, halimbawa sa Argentina, kukupehin mo na naman dito. Iba naman yung call ng spirit dito. Iba yung context, iba yung culture. Hindi galabas ang galing ng Filipino church kung pirmi na lang tayo nasa lilim ng iba, nasa anino ng iba, at nangungopya sa iba. Bakit ang Diyos ba doon wala rito? Huwag niya naman sabihin na yung Diyos may gustong sabihin sa atin, pararaanin pa niya sa Chile. Siguro naman, pwede niya sabihin sa atin yon. Nagdadasal din naman tayo, nagbabasa rin tayo ng Biblia. Pero ang bayan ay nawawala sa sarili. Hindi lang sa church, sa buong culture. Walang ginawa kundi mangopya. Mag-import. Import everything. That's why the country is so poor. We have nothing to export but people.
The Philippines is the largest exporter of humans in the whole world. There are 8 million Filipinos scattered all over the world today, and only 3.5 million are documented. Export tayo ng tao, pambayad ng balance of trade because we import everything. There are a few things we need to import, but there are things that we should be very careful about because the country is getting poorer by the day because of this mentality. So anong nangyayari? Kailangan iba-iba ang function. Don't consider the church banda-banda ron na competitor. Iba siya eh. There are people that will be hiyang and there are people that will not be. Baka sa inyo hiyang. Kaya tayo iba-iba, parang iba't ibang tao, merong madapuan kung saan nila gusto. Hindi tayo dapat naglalaban-laban because we are part of one and the same body. What else does unity do? Unity gives everyone a proper place. Pag ni-recognize mo yung gifting mo, may proper place ka. Kasi kung ano yung gift mo, hindi gagawin ng iba kasi ikaw yung gifted dun eh. Individually inside the local church and nationally also among the many churches and many congregations. Iba-iba, salamat na lang. Boring naman kung pare-pareho. Mabuti na lang. So, everybody has usefulness and importance and eventually, satisfaction. Sumasaya ang lahat. Kaya naman, another work of unity is, it makes people happy. Di ba? Pag nagkakasundo-sundo tayo, masaya. Pero kung may hindi ka kasundo, nakasakay mo sa jeep, pagod na yung leg mo sa pagpapanggap na hindi mo siya nakikita. Ayaw mo namang batiin. Ayaw mo namang ipakitang tahasang di mo binate. So, pagod ka talaga. Nakakapagod yung meron kang hindi kasundo. Masasalubong mo sa daan, nakasabay mo pa sa elevator, torture. Mahirap yung may hindi kasundo. Tatanda ang itsura natin agad, papangit tayo, di tayo masaya. Ano pa po ang nangyayari pag merong unity? It gives good witness to the world. Isa yung napakahalaga. John 17:23, prayer ni Lord. May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. In other words, bakit at paano maniniwala ang mundo kay Jesus pag nakita na ng mundo sa mga Kristiyano na sila'y nagkakaisa? Napakalalim nitong prayer na ito. Sabi niya, may they be brought to complete unity to achieve what? To let the world know that you sent me. In other words, yung mundo, hindi naniniwala kay Kristo kasi nagkakasala tayo, hindi natin na ipapakita sa mundo na nagkakaisa tayo. Pag nakikita na nila, nagkakaisa tayo, kasunod, maniniwala sila. Naranasan nyo na ba na kumisan, merong galing doon sa isang matandang relihiyon, tapos sumama sa atin, nagba-Bible study, born again, naging evangelical o whatever, o full gospel Christian. Tapos, nalaman niya ang gulo. Sabi niya, ayoko na nga dito, ang gulo pala nyo. Babalik na lang ako sa dati ko relihiyon. May mga ganun. Hindi sila nako-convince na totoo yung ating mensahe kasi ang gulo. Kumisan sa isang bahay, merong 2 members ng isang Christian church. Yung iba, hindi pa. Nandun pa sila sa matandang relihiyon. Ito namang 2 ito, yung kakain, nagkukwentuhan, ang ikinukwento yung gulo sa church. Hoy, nabalitaan mo ba yung sabi ni ganon? Yung mga pamilya, sabi, ang gulo pala nila. Kaya nasisira yung patotoo. Eh bakit ka naman sasali sa magulo? Ang gulo na nga ng buhay mo. So sabi, pag nakita na yung unity, when the world sees that the Christians are united, they will believe in Jesus. Malaki ang ating pananagutan para maniwala ang mundo. Malaki. And because of that, what else does unity does? Unity makes God happy. Pasayahin naman natin ang Diyos. Di ba magulang man at nag-aaway-away ang mga anak, talagang namang problema. Hindi masaya. Even our human parents are bothered by bickerings among their children. What more our Father in heaven, whose essence, whose nature is that of unity and peace. God is bothered. So let's minister to God by having, sustaining, and enjoying unity. What are some obstacles to unity? Meron din mga hadlang eh. Siyempre pag may bida, may kontrabida. Pag may magandang ideya, meron gustong manira. One,
excessive congregationalism. That is one hindrance to unity among Christians. Yung ako'y ganito, ikay ganyan. Iba ako, ako'y full gospel, ikaw one half gospel ka lang. Di ba? Ako'y evangelical, ikay ganito, ako'y protestant, ikay baptist, ikay methodist, yung ganyan. Samantalang alam naman natin, wala naman yung ganung label pagpunta mo sa paraiso. Basta may tataka ng dugo ni Kristo, isa lang yun. Inimbento lang ng tao yung mga kongregasyon. Well, it is important. It gives order. It gives a system. It steadies us. It gives us predictability. And it gives checks and balances. Excessive congregationalism can in fact work against the gospel. Kung minsan ang relihiyon mo na hindi na Christianity, yun na lang iyong pangalan ng relihiyon. Because of that, and because of excessive congregationalism, what else happens? And obstacles come up. One is bias. Yung pag hindi ka na nag-iisip, kasi sinabi na sa pulpito, sinabi na sa Sunday school, sinabi na sa Bible study, yung ganung grupo, ganito yan, evil, ito wrong, ito ganyan. In other words, tayo lang yung tama. Ganito lang naman ang tinutumbok ng marami eh. Lagi nilang ine-emphasize yung mali ng iba. In other words, dapat ka magpasalamat, dito ka sa amin, napadapo. Kung nando ka napadapo, napahamak ka. Yung kabila naman, yun din ang sinasabi sa members nila. Kaya pag nagkita-kita yung mga members sa palengke, sa supermarket, nag-iisnaban, eto na yung mga kung ano-anong tawag yan. Eto na yung mga, mga post-trib, mid-trib kami. No? Ayan na yung mga pre-trib. Ganyan. Yung mga label. Sabi nyo, ayan na yung mga separatist. Sabi naman lang, ayan na yung mga compromiser. Mga worldly. Mga kung anong tawag. Sa tuwa, palagay nyo natutuwa ang Diyos? I don't think so. Sino natutuwa? Yes, si Satan, the devil. Huwag niyo siyang papasayahin. Sobra naman kayong mabayat. Torture the devil. So yung biases. It is sad. I am saddened. I can say this only with tongue in cheek, but I'm really sad in my heart. That there are times when the pulpit becomes a springboard for bias. Na yung pulpito ang pinagmumula ng brainwashing para sa mga members. Imbes turuang magmahal sa kapwa Kristiyano, ang ituturo to feel judgmental and self-righteous and we are better than others. Doon pa nagmumula sa pulpito na dapat pagmula ng pag-ibig, ng understanding. You know, the Lord is not finished working on any one of us. And neither is He finished working on any congregation. You will always find something wrong and something right with any person and with any congregation. What you look for is what you will see. So if you look for errors, you will see them. But if you look for good things that the Lord has done, you will also see them. Anong gusto nyong makita? Kung anong hinahanap nyo, siyang makikita nyo. Yan ang isang sagabal sa unity. Bias. Labeling people and labeling congregations. Nililabel usually ng isang high-sounding theological terminology. 4 na taong nagpakadalubhasa sa seminaryo para lang committed ang utak. Nakakapagtaka. Yung Bible iisa, di po ba? Iisa. Naniniwala ba kayong isa? Pag pumasok sa ganong school, kung yung school na yon square ang korte niya, ang korte ng lahat ng graduate doon square. Diba? Papasok sa ibang school. Kung triangle ang korte ng school na yon, triangle ang labas ng graduate. In other words, there is something mysterious that happens in the Bible schools. That from a general, universal Christian, people pass through it and become very particular congregationalists. Hindi naman ko nila lahat. Sabi kasi ni pastor, paano kung mali sinabi natin? Paano kung propaganda pala yung sinasabi natin? Hindi naman siguro natin alam kung isang propaganda dahil bihira naman propaganda pumapasok sa utak natin ang nakalabel na propaganda. Ang tawag kumisan doon, distinctives. Kumisan ganun. Ito tayo. Kaya tayo tama, kaya sila mali Ito. Hindi ko sinasabing mali ang mga yan. Pero hinahamad ko kayo mga kapatid, balik-balikan. Reviewin. You will know them by their fruits. Ay, anong bunga? Ang nagiging bunga ba sa akin ay yumayabang ako, nagiging ako self-righteous, judgmental, and separatist from my brothers and sisters? Aba, hindi magandang bunga yon. Baka hindi maganda yung puno.
O may isang ugat na nakasausaw sa lason, bagamat yung iba tama. Pwede. Kailangan nagre-review. You will know them by their fruits. Pagka merong isang tao, anak siya ng magulang ko, ano ko siya? Kapatid. Kung anak yun ng Diyos, hindi kapatid ko yun kahit ibang kongregasyon. Mahirap pa ba namang ispellingin yan? Mahirap bang maunawaan yung ganun simpleng bagay? Ang dami nating kapatid, tinatakwil-takwil natin, samantalang tinatanggap ng magulang natin, common parent, God in heaven. Yan ang nagdi-divide sa church. Meron pa, kasi anak sila sa labas. Kami yung tunay. Pagka pinakasalan ng lamb yung bride, kami yung bride. Yung iba, audience. Saan ka nakakita ng ganyang doktrina? At more dangerously, may naniniwala naman. Hindi mo pwedeng tatawagin yung anak ng Diyos na di mo kapatid. Itong mga bagay na to, matanda na naman ang Church sa Pilipinas, 100 taon na. 30, 40, 50 years ago, these things may be shrugged off and may be charged to the being young. I mean, natin the church in the Philippines is young. But not anymore. Nagsentenaryo na tayo. Kailangan na tayong mag-mature. Go beyond childish squabbles and childish skirmishes and move on. Be more serious with mature work of winning this country for the Lord. After 100 years of evangelical Christianity, we are still a cowering minority in this country. Sometimes it is easy to self-congratulate ourselves and say, wow, how far we have gone. Yes, but there's still farther that we have not gone to. Marami nang nagawa, totoo. Marami ng sakripisyo, marami ng bunga, totoo. Pero marami lalong hindi pa nagawa. So let's not delude ourselves. While we are thankful for the Lord's graces, and we're thankful for the way the Lord has moved in many directions and allowed us, in spite of ourselves, to be channels of His blessings, there's still much work that's undone because the church is not united. Nagkakagulo, nagkakagalit. So there's bias. Another obstacle to unity, of course, is competition. Competition among churches, among members of the same church, among brothers and sisters. But this is not new. Hindi natin ito na solo. Maging sa panahon ng Panginoong Jesus, seloso na rin yung mga disciples. Luke 9:49-50. Master, said John, we saw a man driving out demons in your name, and we tried to stop him because he is not one of us. Do not stop him, Jesus said, for whoever is not against you is for you. Mali na nga yun kinorek na nga ni Lord. Nangyayari pa rin ngayon para naman tayo hindi nagbabasa. Sabi, Panginoon, may nagpapalayas ng demonyo sa pangalan nyo, pero hindi naman siya member ng ating kongregasyon. Hindi siya member ng ating sekta. Pigilin nyo po! Sabi ni Lord, bakit mo pipigilin? Kung hindi nyo kalaban, kakampi nyo. Nagpapalayas pala ng demonyo. Hindi naman pala sila yung demonyo. Anong problema mo? Pero ganoon tayo, ang ganda ng evangelism noon. Pupuntahan mo. Merong nag-evangelism sa isang baryo. Mamaya susundan ng next church. Alam niyo yung bisita niyo dito kahapon, fake ho sila. Mali ang teaching nila. Ito mga kamalian nila, ganyan. Sisirain yung ginawa nung nauna. Ang dami-dami namang kaluluwa na hindi pa naliligtas. Marami kasi. Tinuruan kasi tayo maging fishermen, di ba? Aren't Christians fishermen? But the problem is a lot of people are fishing in somebody else's aquarium. Andun na, na-save na nung iba, kinukuha pa. Nag-aagaw-agawan sa konting member, ang dami pang hindi member. Lalo't malaking mag-offering, pinag-aagawan. So, teka, ano ba ito? Bakit ganito? Hindi lang sa New Testament nangyari yan, maging panahon pa ni Moses. Numbers 11:27-29. A young man ran and told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Joshua, son of Nun, who had been Moses' aide since youth, spoke up and said, Moses, my Lord, stop them. But Moses replied, are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put His Spirit on them. Then Moses and the elders of Israel returned to the camp.
Meron na naman kongregasyon na nagmi-meeting. Sa labas sa kanila, malayo doon. Meron din na nagpa-prophesy. So may sumugod kay Moses, may nagpa-prophesy doon, wala dito sa loob ng ating small group. Sabi naman itong si Joshua, pigilin niyo po. Sabi, bakit? Nagsiselos ka ba para sa akin? Naku, kung ako lang masusunod, mabuti pa lahat maging propeta. Tama nga naman, makapag-retire siya. Makapagpahinga siya. Bakit mo gustong ikaw lang? Mabuti kayong maraming katuwang, maraming gumagawa. Hindi, you know why people will begin to feel bad when other people are shining if they are busy making a personal kingdom. Then they will be threatened. Then they will be jealous. And they would want to arrest or stop what the others are doing. But if you are not building your own selfish kingdom, but if you're building the kingdom of God, it doesn't matter who is contributing the bigger block or who is making the bigger contributions as long as the work of God is being done. Hindi selos-selosan. Dumalaki na yata ang church sila na pag-iiwanan na tayo. Tapos eto na yung mga mangangansyaw. Ilan taon na church nyo? 20. Kaya ba't sila 5 lang may building na? Yung mga intrigero. Siyempre, iba-iba ng dealing. Katuloy, nagkakaingit-inggitan ng mga tao. Anong sabi? Be alert. Be watchful. Because the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. So we should be watchful. Ano pa yung obstacles? Unity, of course. Bungan yan, dahil sa mga jealousy na yan, there is destructiveness, this corporate pride. Ito kongregasyon namin ang tama, etong aming grupo ang tama. You know, holy living, godliness is never corporate. It is always personal. But the Arabs have a saying, a bald woman takes pride in her cousin's hair. Kaya kung minsan, pinagmamalaki ng kongregasyon nyo kasi personally, wala ka namang dala sa Panginoon. Kaya nagtatago ka na lang sa pangalan ng malaking kongregasyon o kung ano man. Pero ang kabutihan, ang kagandahang loob, ang kabanalan, kahit kailan, hindi yan pakyaw. Lagi yan personal. Kung may pagmamalaki kayo, yung righteous na pagmamalaki, yung personal standing natin with the Lord, hindi yung congregation where you belong. Well, it is good to have this affinity with our groups, but carrying it too far stands on the way. There's a time when a Christian must decide to be Christian and less religious. Kadalasan, religiosity, religious affiliation, religious titles. There are times when there's a very big gap between spirituality and religiosity. Do not commit the sins and the mistakes of the Pharisees. Very religious, but very unspiritual. The harshest words of Jesus were not for the prostitutes, not for the thieves, not for the tax collectors, but for the religious people who were hiding behind religion, stepping on it so that they would feel better and higher and taller than the rest of the people around them. Kailangan tayong magising sa maraming mga pagkakamali. Corporate pride. Romans 12:10. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Kadalasan yung baligtad ang nangyayari. We honor ourselves above others. Kung ano yung baligtad, yun ang nangyayari. Because the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Don't fall into these traps. Be watchful. Be sober. What is another obstacle to unity? Of course, good old-fashioned or bad old-fashioned selfishness. Selfishness. Desire for prominence. Desire for power and control over other people. It is so easy to make what initially looks good become bad. It is so easy to prostitute the calling of uniting people into using people. Napakadaling malibang na gusto mong manguna sa ikabubuti ng tao, tapos nangunguna ka na para sa iyong sariling pagiging sikat, pagiging makapangyarihan. Kaya ang mga tao ay dalang-dala. Once bitten, twice shy, sabi nila. And a lot of people have been used and abused by this
leaders or calls to unity, and then all of a sudden they become pawns in a cruel political game, the game of numbers. Whoever can bring more people to Luneta, more people to Araneta Coliseum, more people to the plaza is the bida, sikat. The people become nothing but props in many people's very personal agenda and delusions of personal grandeur. Ginagamit ang mga anak ng Diyos. Ginagamit ang mga tao pamparami. Kaya yung mga taong nakakapagdala ng maraming tao sa Luneta, siya ang mga nagiging prominent. Napakadali na tuloy na tayo ay madaya ng kaaway. So, desire for this kind of things. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Huwag na huwag gagamitin ng anak ng Diyos ang kapatiran ng iglesia para tungtungan ng taong gustong tumaas lamang. Never. Never. Another obstacle to unity is envy and jealousy. Yan, mga inggitan. Sometimes I'm personally offended when many Christian events happen because, usually pastors of the have churches are in one presidential table and the pastors of the have-nots are relegated to the dark corners, mga dulo-dulo. Para na rin tayong may mga superstars, para na rin tayong mga tagamundo. Hindi ko alam if you share my sentiment. But there are many events that I intentionally skip because I don't like to see these kind of things. Yung mga mayayaman na churches, yung mga malalaki mga kongregasyon, sama-sama na yung mga pastor nila para sila yung mga saserdote, yung mga bida. At yun ang mga ibang pastor na galing sa Matnog, galing sa Aklan, chuchua, tagapalakpak na lang. Dapat ba yun? Palagi ko hindi eh. Dapat nga tinutulungan natin lalo yung mga... Pero we are being taken by the ways of this world where there are superstars, where there are star systems and things like this. So, inevitably, envy and jealousy grows and divides people. Meron pa ako narinig, Pastor, yun hong church doon sa kabila malapit na magsara. Konti na lang umaattend. Natutuwa ka? So, natutuwa ka, talagang pandidilat ko sa kanya kung x-ray lang yung mata ko, nalaman ko ng mga tumor niya sa loob Natutuwa ka? And there was one time naman, nag-ooperate siya ng Christian bookstore. Sabi sa akin, Pastor, yung kompetensya ho namin ibang Christian bookstore sa tapat, magsasara na, lugi na ho. Natutuwa kayo? Natutuwa kayo? Kapatid natin yun eh. Ang tingin nyo lang sa kanya, kompetensya. Ganun na ba tayo bumaba? Ano sabi ng 2 Corinthians 12:20? Sabi ni Paul to the church, for I am afraid that when I come, I may not find you as I want you to be, and you may not find me as you want me to be. I fear that they may be quarreling, jealousy, outbursts of anger, factions, slander, gossip, arrogance, and disorder. Sabi diba, church yata namin tutukoy ni Paul. Kasi nandun pa rin yun eh. Mahalaga, be watchful. Huwag po tayong magselos sa success ng ibang kapwa natin manggagawa. Mahirap hindi magselos because of our human nature. At lalo't nakakantsaw-kantsawan tayo na iba, napag-iiwanan ka na yata. Kasabay mo lang gumraduate sa Bible school, but marami na silang daughter church, ikaw wala pa. Kaya kung minsan hindi mo na malaman, nagdo-daughter church ba dahil sa pag-ibig sa kaluluwa o para maraming nakalistang daughter church doon sa bulletin board? There's a very thin line between good and bad. That it is so easy to cross that line without being cognizant that you're crossing it. Sometimes there is a very thin line between right and wrong. Kaya what seems to be good on the surface can in fact be just a facade for something that's not really good. But God looks at the heart. God doesn't look at surfaces. Nakikita niya yung loob. Napakahalaga. Of course, another obstacle to unity is laziness. Nakakatamad naman yung unity eh. Lalo yung unity ng mga pastor. Ang layo-layo naman namin, taga Mabitak, Laguna. Pupunta ko yung Kabuyaw. Baka naman pwedeng sa Mabitak na gawin. Yung mga taga Kabuyaw na ang malayuan. Yung ganun. It can happen.
Siguro naisip nyo yan, ano? Bisa tinatamad tayo. Magkukumplay ka pa, ang layo naman sa amin. Gawin na lang natin sa Victoria para nasa gitna. Yung akala mo laging nalalamangan ng nalalamangan. Madapat tayo na masipag. Yung talagang willing tayo na ihataw tong katawan natin sa gawain. Alam nyo yung hirap ng katawan, walang kwenta. Alam nyo kung ano mahirap? Yung hirap ng loob. Yun ang mahirap dalhin. Hirap ng katawan, sumasarap ang lalong tulog mo eh. Blessing yan. Sapagkat ang taong tulog, hindi nagkakasala. So, pag pagod ka, blessing yun. So, don't be lazy. Kumisan, nagtataka tayo, why are there so many poor people? Probably it's not their fault to be born poor. But after a long life, and you still die poor, at least you are party to the fault. Hindi natin kasalanan, nagpapanganak tayong mahirap. Pero pag nakamatayan mo pa yung kahirapan na yan, may kasalanan ka na rin dyan. Dapat ang tao masipag. Why is this country so poor? By goodness, one person works and all 8 others are not waiting for the sweldo. Walang ginagawa. Umagang-umaga, kwentuhan ng kwentuhan, chismisan ng chismisan. Umagang-umaga pa lang, nagiinuman na. Paano nga ba ahon ng bayan na ito? No? Over-dependent on one who works, who earns minimum wage. How can the country move forward? There's too much laziness. We've got to admit this. And sad to say, it is also observed among the ranks of many Christian workers. Sabihin, full-time worker po ako full-time. Anong full-time? Anong ginagawa mo? Ano yung kalendaryo? Miyerkules may prayer meeting. Thursday, meron po akong Bible study doon sa isang bahay doon. Saturday, may counseling ako. And Sunday, worship service. Full-time na yon? Full-time na ba talaga yon? Yun na ba yung full? Dapat tayo mag-isip. Maraming dapat gawin. When it comes to having 24 hours a day, time is democratized. All of us are equal. We all have 24 hours a day. I don't have 1 hour more or less than you do. How come some people achieve more than others? Laziness is one of the reasons why people achieve less. Very bad work ethic. Konting trabaho, pagod na. Konting trabaho, gusto na agad magpahinga. Remember that we have a working God. Genesis opens and you see a working God. He does this, He does that, He does that. And anong utos? 6 days you shall labor. And on the 7th day, you rest. The churches are quarreling over which day to rest, forgetting the 6 days that they should work. Work ethic is important. Kailangan maiba. Lalo sa mga pastor. Tapos yung mga marami sa kapwa natin, pastor, ang mga messages laging recycle. Sunday morning na, wala pang message, pipilas na lang ng isang page dun sa kung anong outline, isisiksik sa Bible, ite-tape at yun na yung ipipreach. Anong quality ang lalabas doon? Dapat pag recycle ang message, recycle ang sweldo. Fresh siguro lahat ang messages. Kasi nagsiserve tayo we should serve it hot, serve it nice. And even if you have to serve it again, it must be presentable and nice. Remember ang ating sinabi sa isa? Malaki ang ating pananagutan. Napaka-laki. So one obstacle is laziness. Another, of course, we have already mentioned, judgmentalism. To judge everything you don't understand as demonic. The other Christian there is wrong. Demonic na agad. Yung demonic, evil. Matthew 7:1, do not judge, or you too will be judged. But of course naman, kung obvious na demonic, huwag niyo naman sabihin do not judge, no? Meron naman talagang obvious na work of the devil But sometimes it's just a religious work that comes from another angle of the same truth, and it's so careless of people to always label them as demonic. Even the work of the Lord, no, was credited by the religious people to Beelzebub. Sabi, prinsipe ng demonyo yan, kaya demonic ang work. Then kasunod sinabi, the sin against the Son will be forgiven, but not against the Holy Spirit, etc., etc. What could that sin be? I don't mean to drag you into theology, but when you look at the context, it seems that that sin is calling the work of the Holy Spirit the work of the devil. So review, let's keep on reviewing this, not to be judgmental.
Because the word that is released through our mouths become the standards by which we will be judged. Another, of course, obstacle is yung personality natin. Whether we like it or not, pastors and leaders, your personality will have a very deep imprint in the way you work, in the way you teach, and in the way that you will raise up Christians, people of God. Mag-ingat-ingat tayo sa ating pagkatao. Kaya si Jose Rizal, sa kanyang letter to the women of Malolos, sinulatan niya at hinangaan niya ang mga kababaihan ng Malolos. You know the historical background? Our people were kept in bondage to ignorance, and Filipinos were forbidden to speak and learn Spanish for 300 years. Many people think that when you come from the Philippines, they speak to you in Spanish abroad. They think you know Spanish. We don't. Because Spanish, the language, was deprived from the people. We were denied access to the language so that people will not learn. And ignorant people are easy to subjugate, easy to enslave. But the women of Malolos petitioned the Spanish Governor General to let them learn Spanish so they could teach their children Spanish, so that children could read and they could unlock a great body of power and knowledge. Against the wishes of the friars, they dared to go against the church system. So Jose Rizal from Europe writes a letter to the women of Malolos and says, I admire you, women of my country, because women raise up their children in their laps, and slave mothers will only breed slave children. Totoo yun. Kaya sabi, marunong kayo, nag-aaral kayo. Kaya ang pagkatao natin mahalaga. Not all of us comes from privileged backgrounds. But we can always do something about it. Room for improvement is the biggest room in the world. Huwag niyong tanggapin na gano'n na lang ako, ganito na lang ako, kasi mahirap kami noon, kasi ganito. Huwag niyong tanggapin yun. Kailangan baguhin yun. Because the Lord changes us from one degree of glory to another. That we become more and more like Christ. So dapat yung personality natin, huwag nating payagan maging hadlangan. Mahiyain ka, so ayaw mo nang gawin ito, ganito, ganyan, ganyan. Sometimes a person is very conservative who happens to become a pastor and therefore will turn his conservatism into doctrine. Yung pala, personal lang yung conservatism niya, hindi naman talaga yun ang tinuturo ng Biblia eh. Siya lang talaga conservative. Tapos gagawin na niya yung doktrina. We should delineate between what we are as persons and the Word of God that we preach. That we should not hide behind God's Word to perpetuate and to propagate only our personality. It is important. Ano pa ang isang hadlang to unity? Of course, ignorance. Ignorance. Need I say more? It explains itself. Kailangan aral ng aral. Hindi ko muna tapos sa Bible school, tapos na. You know why we learn? Why we go to college? You know why we go to graduate school? Why we go to postgraduate? Only to know that we are ignorant. Because the more you know, the more you realize that there is so much that you don't know. And the more you specialize on something, the more you forget about everything else. That's why it's important to keep our ego in check. Hindi ko meron ako master's degree, PhD, ang galing-galing ko na. I know of someone who's got double postgraduate studies on tomatoes. Ask him anything about tomatoes, he knows. Ask him about onions, he doesn't know a thing. Hindi na siya marunong maggisa. We are not belittling education, but the point is not everything. That when people graduate from Bible school, they think they have arrived, that everything is done. No, we have to keep learning. And you know what? Learning is sometimes relearning. When you go full circle and you say, I was a fool. Congratulations, now you are wise. Because fools are so foolish that they think they are wise. But somebody who says, I was a fool, I was wrong. Wow, this person is becoming wise. Yung nagsasabing mali ako, alam na pala niya yung tama. Kasi yung hindi alam ang tama, hindi niya alam na mali siya. Ignorance. I remember one of Oscar Wilde's plays, The Importance of Being Earnest.
This Lady Bracknell, one of the characters, says, ignorance is like a delicate exotic fruit. Touch it, and the bloom is gone. Of course, it's a very elitist point of view because she wanted all the people to remain ignorant. Because she says, education is dangerous. It led to the French Revolution. Sabi niya ganun. Siyempre, pag ang tao natututo, nakakawala sa pagiging alipin. Kaya mahalagang matuto. I can go on and on and on about obstacles to unity, but let me end with one. And it is mentality. The way we think. Our paradigms, the way we look at things. At sa atin, anong mentality ang nagdi-divide sa Filipino church? Yung kanya-kanya mentality. Sila-sila, tayo-tayo, bukod-bukod. Dapat yon hindi ginagamit sa Filipino church. Christian unity is crucial to the Christian's fruitfulness, well-being, power, witness, and ministry to God. Mahirap magtrabaho, mahirap gawin ang unity. Pero alam niyo mga kapatid, mas mahirap hindi gawin. Mahirap maging tama, pero mas mahirap maging mali. Mahirap magsama-sama. Totoo yun. Nasasacrifice yung personal mo kung minsan gusto, nagiging sunod-sunuran ka, ikaw ang talang pinakamaningning sa inyong church, tapos bigla dito yung nalalagay ka lang sa kung saan-saan committee. Diba? Parang mahirap. Mahirap ang bumuo at makibuo. Pero mas mahirap ang hindi buo. Mahirap na may unity, mas mahirap na may division. Hirap din lang at hirap, doon na tayo sa tama. Doon na tayo sa maganda. So what's the real and what's the main obstacle to unity really? Isa lang, sin. Yun lang. Actually, nagpaligoy-ligoy pa tayo. Sabi ng matatanda, putik din lang at putik, tawirin at ng malapit. Ang totoo, ang hindrance sa ating unity, sin. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out before us. My brothers, my sisters in the Lord, fellow servants, let us surrender our personalism, inimbento ko lang ang salitang yan, our congregationalism, our judgmentalism, our separatism for the common good. Hindi na uso ang kanya-kanya. It never worked, it never will. Mabuhay po kayo, purihin ang Panginoon.